Presko ni Senate President Chis Escudero tungkol po sa kalagayan ng impeachment ni VP Sara Duterte. At dilema po, pahiya kay Chis Escudero. Atat-atat kasi si dilema, kaya ayan tuloy, napahiya. Pakinggan po natin yung mga pahayag ni Chis Escudero tungkol po sa kalagayan ng impeachment ni VP Sara Duterte. Sir, sabi po ni Congresswoman-elect De Lima na ito daw pong pag-move to June 11 is a sign that the Senate wants to kill the impeachment trial. Your reaction lang po? Hindi ko trabahong reactan ang congressman-elect na hindi pa naman formal na nagiging prosecutor o bahagi ng trial. Lalo na at partikular na ito'y pagpapasya ng Senado na hindi kabilang pa at wala pang papel ang Kamara o ang nasasakdal. Hindi na namin babaguhin na yung rules dahil nga, kung maalala nyo, siguro mga ilang buwan na nakakalipas na sinabi ko, may mga panukalang baguhin yung rules, pero sa dulo, maliban na lang ulitin ko, kung ang plenaryo magde-decide otherwise, hindi na lang kami magbabago ng rules dahil baka sabihin, pinapalitan pa namin to in the middle of the game. So, ano man yung mga nakatakdang rules sa rules of court ngayon na subsidiarily applicable, yun na lamang yun. Dahil kaya ko, ano man ang baguhin namin sa rules ngayon, may magrereklamo at magrereklamo mula sa isa o sa kabilang panig, citing, quote-unquote, changing the rules in the middle of the game. Pero wala nang pre-trial starting June 30, tama ba? Kasi nga, wala nang kinatawan mula sa kanila. So, ang pinaka pwede namin may padala, which is under the rules. Bibigyan namin sila ng puwang na magsumite ng written interrogatories, which is part of pre-trial. Ibig sabihin nun, tatanungin na nila lahat ng gusto nilang tanungin mula sa kabilang panig, sasagutin ng kabilang panig, magtatanong din yung kabilang panig, sasagot din, hanggang doon na lang yun. Kung sasagutin nila, dahil pwede na lang piliin, huwag sagutin at huwag pansinin yung written interrogatories na ipapadala ng magkabilang panig. And then the written interrogatories will be used during the trial proper? Yes, kung anong admissions man ang ginawa doon, magagamit yan ng magkabilang panig pagdating ng paglilitis. Since mula doon ng June 11, Yes, ma'am. yes, yung reading ng articles of impeachment, sa June 11 na rin lahat nangyayari yung Lahat-lahat na. Bakit? Meron kaming rule kaugnay ng 3 days bago namin ma-third reading sa panukalang batas. Pag hindi namin na second reading yan this week, hindi na namin ma-third reading yan next week. So time is of the essence insofar as passing certain bills are concerned na para mahabol yan sa 19th Congress. Kumbaga, yung pwede namin gawin ngayong linggo, hindi na namin pwedeng gawin next week kung gusto pa namin itong humabol. Sa kabilang banda, yung pag-issue ng summons, whether June 3 yan or June 11, pareho lamang naman ang epekto dahil yung panahong bibigay sa nasasakdal kay VP Sara para sumagot, babagsak na rin sa petsa na wala ng sesyon ang Senado at ang Kongreso. Kasi So, walang tatamaan, walang mapapaboran kaugnay nito. ang point ni Senator Pimentel, hindi naman kayo aabutin ng 1 o 2 oras sa pagbabasa ng articles of impeachment during session at yung pagkukundi ninyo as impeachment court kung matutuloy sana bukas. Hindi naman yan nalalaman pa kung anong mga punto ang i-raise ng iba naming kasamahan kapag binuksan na pinag-usapan na ito. Hindi pa nga nakaschedule para pag-usapan ito sa June 11 pa nga. Sa pagkakaalam ko, itatayo si Senator Pimentel para magtanong kaugnay nito. So hindi pwedeng sabihin ni Senator Coco na maikli lamang yun. Dahil ngayon nga, hindi dapat pag-usapan, mukhang pag-usapan na rin. So lalo na kapag yun talaga pag-usapan, tinitiyan ko sa iyo, mas maraming sasabihin at mas maraming tatayo kaugnay ng iba't ibang punto sa bagay na ito. Ano yun, SP, ibig sabihin, iniwasan nyo yung mainit na debate dito na makakakonsume. Hindi ko iniiwasan yung mayroon, di ba? Ikaw naman, ikaw yung nagtanong. Sabi mo nung una, maikli. Kasi sinasabi ko, hindi para sa kanya na sabihin maikli lang to o mahaba. Dahil hindi niya kayang pigilan, hindi ko kayang pigilan. Sino man gusto magsalita kaugnay nito. Pero kapag kayo din nagsimula na nga, hindi na namin magagawa yung mga dapat sana namin gawin. Particularly, yung aaprubahan on second and third reading. Dahil yung ibang third reading, kailangan pa ng BICAM. Kailangan pa rin ma-ratify yung BICAM. So, kailangan namin bigyan ng fighting chance man lang na maipasa ito. Ulitin ko, yung trial sa July 28 pa naman, 20th Congress, walang mawawala, walang madadagdag, walang mababawas. Pero itong mga second at third reading, malaki ang mawawala, malaki ang mababawas. Siguro naman, kapag papapiliin tayo sa pagitan ng dalawang pwede natin gawin, dalawang kalyeng tatahakin natin, doon ka mas may magagawa para sa ating mga kabayan. Pero definitely, SP, magkukonvene kayo as impeachment court. Otherwise, pag hindi kayo nag-convene before you adjourn, walang impeachment trial next Congress. Kasama yan siguro sa pagdidebate yan. Dahil ang dami ko nang napapanood na nagbibigay ng kanyang opinion. Sa dulo, ano man ang opinion nila, miyembro man sila ng Senado ngayon o hindi, ano man ang opinion ko bilang tagapangulo ng Senado, sa dulo, ang susundin naming lahat, ang desisyon ng plenaryo, ng mas nakararami. The plenary of the Senate is the supreme body of the Senate. It gets to decide anything and everything. Although at first instance, it can be decided by the Senate President, but ultimately, it will have to be confirmed and affirmed or rejected, for that matter, by plenary. So yung dalawa ko, sir, sabihin sa June 11, isa na lang. Sabihin, sa June 11, babasahin yung articles of impeachment and then thereafter, magkukundi kayo impeachment court. At doon din namin pagpapasyan anumang mga motion kung meron mang gagawin, anumang mga objection kung meron man, anumang tanong kung meron man. Ang dulo nun ay magkukundi ng impeachment court kung yan magiging pasya ng Senado at i-issue yung summons sang ayon sa aming rules para bigyan ng panahon sumagot ang Vice President. Pero since, Nakalagay sa Rule 1 ng impeachment rules, if I may direct your attention, it only refers to the Senate President. The Senate President shall set the date when the prosecutors will present the impeachment complaint. Ngayon,
Initially, yung Senate President, tulad ng sinabi ko. But plenary can decide otherwise if they should decide to do so. Ang dami ko na kasing naririnig ng mga nagsasalita dito na miyembro ng 19th Congress. Di ba? So, pakinggan natin lahat yung kanilang mga motion. Kabilang na yung binanggit mo kanina na sinabi ni Senator Amy. So, pakinggan natin lahat at sa dulo, pagbobotohan lahat yan ng mga miyembro ng 19th Congress without prejudice to the 20th Congress deciding otherwise or in the same light, given the fact that the 19th Congress cannot bind subsequent Congresses or any Congress for that matter. Pero sir, would you insist na... Balik sa'yo. Apo. Pero mag-insist kayo na mag-convene kayo sa impeachment court sa Manila. What do you mean by mag-i-insist pa? Again, we will decide all of these things in accordance with what the plenary wants and in accordance with our rules. Yung rules namin, plenary din ang nag-decide dun eh. Tandaan mo aaprubahan namin yung rules din. So plenary ang mag-decide kung anong rules ang i-approve namin at kung anong gagawin namin. In the natural course, yes. Yun ang dapat mangyari. Unless, as I said, may mag-motion, may mag-object, magbotohan, in the end, plenary will decide. But that is what our rules provide. So, yes. June 11 SB. Ma'am. So, yung June 11 SB, hindi pa talaga siya nakataga sa bato. Kasi pwede pa yung plenary magsabi na huwag na mag-convene. Nakataga siya sa bato in the sense na yun na yung panahon na darating ang mga miyembro ng Kamara dito dahil wala nang ibang petsa pang naiwan. Huling araw na namin yun. But the convening, meaning, pag nag-decide yung plenary na huwag mag-convene sa 11, walang magko-convene. Ginawa yan dati Nag-decide sa impeachment case ni Erap. Nag-decide sila i-convene 6 days after. Sa impeachment case ni Chief Justice Corona, nag-decide sila na huwag mag-convene ng Disyembre, mag-convene na lamang ng Enero. So, may mga president naman kaugnay nun. Ang kaibahan lang nito, tatawid ito ng panibagong kongreso. Ulitin ko, ang 19th Congress, no Congress can bind subsequent Congresses. Hindi kami pwede magpasa na tinatawag nating irrepealable law. Hindi kami pwede magpasa ng isang bagay na hindi na pwedeng galawin o baguhin pa ng susunod na kongreso. So anumang pasya namin ay binding sa amin, pero hindi binding sa susunod na kongreso. Kung wala nga kasiguraduhan ng June 11, kung wala mag-decide ng plenary today, kung walang magko-convene sa June 11, then ma-overpower sir. Kung mag-decide ang plenary today na hindi magko-convene sa June 11. Yes. In theory, yes, but I doubt that. I doubt that that will happen. Wala lang. I doubt. Duda lang ako na yun ang mangyayari. Dahil maliwanag naman ang tinatalaga ng rules, maliban na lamang kung may maliwanag at klarong basihan ng rason para hindi gawin yun. Pero sa dulo, pagbobotohan pa rin yun. Nothing prevents them, yes. As I said, nothing prevents anyone from making a motion, nothing prevents anyone from putting it to a vote, nothing prevents anyone from objecting, but ultimately, it will be debated and put to a vote. Ano? Pwede naman, pero anong point ng hindi ko pwedeng pigilan, ulitin ko pero anong point ng magsaset tayo ng date para nga sana pag-usapan doon, magawa ng ibang bagay, kung buong linggo pa lang to, yan din yung pag-uusapan natin araw-araw. So, papakiusapan ko sana na hanggat maaari, tapusin namin yung kinakailangan trabaho ngayon. Maliban kasi dun sa mga banukalang batas, nasa tiyari na rin naman ngayon, may 300 ang kailangan namin i-confirm ng mga opisyal. Hindi lamang mga kalihim, mga opisyal ng Constitutional Commission, pati na rin mga miyembro ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at saka Department of Foreign Affairs na may 1.5 buwan hindi makakapagtrabaho ng buong buo kung hindi sila makakonfirm. Kailangan talagang mag-answer. Hindi ko alam kung anong hugot nila, pero gaya na sinabi ko, sa dulo, plenaryo magdedesisyon sa lahat ng bagay na ito, di ba? Kasi kung hindi kayo mag-convene sa impeachment court bago kayo mag-adjourn, wala impeachment court. So, walang tatawid sa next vote. These are all hypothetical. These are all hypothetical questions. Again, kayo naman nagtanong kayo, may posibilidad ba na hindi? Sabi ko, may posibilidad. Ngayon, lahat ng tanong, hindi naman tutuloy. Hindi naman ganun yun. Diba? Hindi naman ganun yun. Nagtanong kayo kaugnay nun, sinabi ko, may posibilidad. Pero hindi ko sinasabing yun ang mangyayari. I'm just being honest and frank and straightforward that there is that possibility always. But it has never happened in the past. Pero so, study na kayo. But once nangyari pala, nung nag-walk out yung prosecutors sa impeachment ni dating Pangulong Estrada, kung maalala nyo, nag-withdraw ang prosecutors ko na, sabi nila, ayaw na nila. At ang sabi ng Senado, isususpend na muna namin to hanggat hindi kayo nagpapakita, hanggang nag-EDSA na. Tapos in-archive na lamang yung impeachment. Ganun na nangyari doon, But again, wala namang nagplano, wala namang nagsabi, pero kung tatanungin niyo, posible ba yun ng mga panahon yun? May sumagot naman din siguro ko. Gusto mo, run na lang para mabilis-bilis tayo. After LEDA. That's why we came out with the notice. In the afternoon of Thursday, May 29, right after LEDA. Dahil kaya hinabaan ko na yung sulat sa House of Representatives na pinabigay ko sa inyo para doon na nakalagay lahat. At doon na nakalagay yung sagot sa lahat ng pwede niyong tanongin kung bakit. Pero hindi pa kayo sa No, pwede na. ano yun? Decision ng House at Senate leaders. I was not even able to tell Martin, the speaker, about that. He found out through the letter that I sent. So, sariling decision yun, sir? After consulting some of our members as well. Pero SB, bago niyo po nila.
SP, bago niyo po nilabas yung parang proposal nila calendar months ago, hindi pa po ba alam na may mga ganito karami pang 12 priority bills, may 300 daw upo sa CA? Hindi, dahil yung mga ina-appoint na presidente, kaya ad interim ang tawag, in-appoint niya to in the course of the recess. Hindi naman yun in-appoint ng mga panahong yun. Pangalawa, usually sa LEDAC, nababawasan yung bills na take up dahil hindi naabot. Itong LEDAC na to ang pinag-usapan, ano pa ba yung kayang gawin dahil sayang naman advanced stage na yung mga bill at pwedeng ihabol pa sa 19th Congress imbis na magsisimula na naman sa simula pagdating ng 20th Congress. Pero yung sabi ko pwedeng gawin sa 20th Congress impeachment, meron na ba kayong pag-aaral na ginawa? Kasi malamang yung naging issue, paano yung address? Meron, may president yan sa US Congress. Ang isang ehemplo din, kaya naman simula na naman tayo, napag-usapan na natin yan dati. Ang isang example din yan, yung SET. Yung mga kaso ng SET, tumatawid ng Kongreso. Dahil 6 na taon yung term na pinagdedebatihan sa protestang yon. Bagaman nagpapalit ang mga maestrado ng korte, nagpapalit ang mga miyembro ng SET, tumatawid at tumutuloy pa rin siya. Pero wala pang eksaktong pinagbobotohan ang plenaryo kaugnay sa bagay na yan. So pwedeng pagbotohan yan ng plenaryo ng 19th Congress. Pero ano man ang desisyon namin, hindi pwedeng i-bind yung 20th Congress. So pwede magkaroon ng ibang pananaw yung 20th Congress. Halimbawa, pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw sa anumang usapin. And may implication kung merong magiging senator judge, ang ngayon pala sinasabi, tagalin sa bato, hindi na yung si VP Sara. Desisyon at pasya nila yon, hindi para sa akin na husgahan yon, pero nakalagay sa aming rules na hanggat maaari ay maging impartial sana ang bawat senator judge hanggat hindi pa naririnig yung kaso mismo. Maging ganun pa man, ang pag-inhibit ay voluntary decision sa parte ng sinumang hukom. Hindi ito pinagbobotohan ng mga miyembro ng hukom mismo. Halimbawa, magbobotohan kami, hoy, ikaw tanggal ka na. Hoy, ikaw sa dami na sinasabi mo, huwag ka na. Hindi pwedeng gano'n. Ano? Pwede sila mag-motion, o bakit naman bronze agad, ba't hindi naman defensive o naman? Pwede mag-motion ng magkabilang partido. Pwede mag-motion ng magkabilang partido, pero decision yan nung pinapa-inhibit o pinapa-recuse na hukom. Alam din niya dapat yan. SP, meron kasing article, Ngayon, nakaramit ka ng kapilita ngayong mga. okay, na SP, you have to ask, meron kasing article sinasabi na yung Yes. pag-delay daw dito sa impeachment, yung pag-start ng impeachment process is for your self-preservation, na-propose daw kayo ng 1 week cooling off period bago address yung impeachment complaint. Hindi ko makita yung rason. Hindi ko makita yung rason. Wala yata ako kinalaman. Hindi ako yung nasasakdal sa impeachment complaint. I don't see the connection. I don't see the connection between postponing it. Again, walang mapapabura nito. Wala rin itong masasaktan. Dahil ang pinaka pwede lang namin magawa mula't mula ay mag-issue ng summons. So walang nawala, wala rin na idagdag. Walang binawian ng panahon, walang inambagan din ng panahon. Ang nakuha lang namin dito ay mas mahabang panahon para gawin yung totoo naman talaga naming trabaho na magpasa ng makabuluhang legislasyon at batas. Matagal naman na rin yung sinasabi yan, di ba? At sinabi ko na rin kanina, yung pagpapadala ko ng sulat ng Webes, bugsuyo ng LEDAC, yung kailangan namin tapusin. Walang sinabi ang Pangulo o walang utos ang Pangulo kaugnay dyan. At hindi ko nga rin nasabi kay Speaker Martin, nung nandun pa, dahil nagpasa kami pagkatapos na, nung minamap out na namin yung mga kailangan gawin kaugnay sa mga pinag-usapan sa LEDAC. Pero personally, kasi sa survey, 9 out of 10 nagsasabi na dapat harapin at VP Sara yung mga kaso sa kanya dito nga sa impeachment. So, sa tingin nyo, better nga naman sagot dito. Anong survey yan? Estimation, 9 out of 10 survey. Parang ang dami kong survey na nakikita na iba't iba ang sinasabi. Bali-balik ka rin sinasabi, so depende lang. Latest survey. No, sinasabi ko dahil iba't iba yung survey, mahirap naman magdesisyon base sa survey. Dahil bali-baliktad naman din ang sinasabi ng survey, hindi dyan ang basihan. Hindi yan ang basihan ng anumang pagpapasya ang ginawa ko. Dahil hindi naman ako tumakbo, hindi naman ako tumatakbo. There are pending cases in the Supreme Court, both for mandamus to compel us to convene and prohibition to stop us from convening. Walang TRO, so we are proceeding as we think best. Pangalawa, babalik ko na naman. Yung mga prosecutor na congressman na nagreklamo ng forthwith na immediately, sila nga mismo, hindi nila sinunod yung sarili nilang rules na immediately i-refer ng SecGen ang lahat ng impeachment complaints sa Speaker para ilagay niya sa Committee on Justice. The SecGen sat on it for 4 months. Kung mga prosecutor, hindi naman sinusunod yung salitang immediately sa sarili nilang rules. Kami, forthwith lang naman ang nakalagay, hindi naman immediately. Sabi nila, pareho daw yun. And so, kung yung mga prosecutor mismo ay tila hindi naman nagmamadali at pinipigil nila kung saan sila nagmamadali, wala sila sa lugar. Madaliin kami ngayon. Oo, pero nakalagay din nga doon sa forthwith trial must commence. So, babalik ko sa'yo. ERAP, hindi na-convene hanggang pagkatapos ng Christmas break. Corona, hindi na-convene hanggang pagkatapos ng Christmas break.
Gutierrez, hindi nag-convene. Makalipas ang 3 buwan, hindi Christmas break, summer break yun. Hindi ko naman yata kayo narinig magreklamo nun. Noong mga panahon yun. So ngayon, klaro, may mga partisano na gustong madaliin ito at matuloy na to. May mga partisano na ayaw ito. Ano bang sinabi ko nung simula pa lang? Hindi namin papakinggan yung mga may dalang kulay. Pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Ang papakinggan lamang namin ay yung sarili naming konsensya, diktado ng kung ano ang pinakamaganda para sa ating bansa, mga kababayan at institusyon na naayon sa batas. I don't see the connection whatsoever. No. Has nothing to do, especially given the fact that the 20th Congress will have a totally different composition. Pero sir, naniligaw na ba kayo ng support at mga kasama nyo? Kasi some are saying na may namili na ng support nila dun sa mga vying for Senate. Nag-uusap, kaibigan ko naman lahat. Pinag-uusapan ng trabaho, hindi lamang sa 19th, pati na rin sa 20th Congress. Pero ang pananawatingin ko dyan, masyado pang matagal eh. Kung ano man ang sagot ngayon, baka next week, next month, magbago. So, masyadong maaga. Lahat ng mga usapin at pormahan na ginagawa ngayon. So for now, ano ba kayo contenders for Ulitin ko, kung ano man ang meron ngayon, magbabago yan next week, next month, isang araw bago. So, imbis na 2 buwan natin pag-usapan, pagdebatihan, may maapektuhan pa tayo, pag malapit na lang. Sa ngayon, masyadong marami pang trabaho nakaambang sa harap ko bilang Senate President ngayon. Sa susunod na 2 linggo, doon muna ako tutunan pansin. Pero kung focus po ba kayo here in the piso para maiwasan nga po sa plenary, impeachment pa rin yung pag-usapan? Mas gusto ko naman yung plenary. Okay lang naman yung plenary eh. Ang caucus, tatanungin niyo rin naman kung anong pinag-usapan eh. Di ba? Di ba? Mas magandang pag-usapan na lang sa plenaryo para marinig ninyo. Sino focus ba kayo? Ulitin ko, walang nakaschedule pero kung may magbumungkahi, pwede naman pag-usapan din. Pero sa akin, hindi ko tatalikuran ang anumang hamon sa plenaryo dahil mas magandang on the record naman talaga. Yung mga pinag-usapan, hindi lamang para alam nyo, para alam din ang saling lahi, yung mga pinag-usapan ng Senado ngayon. Sir, yung mga re-elections, di ba? So June 11, manunong pa sila as senator judges. What happens after June 30? Kasi their term will expire. Kailangan po nila manong pa ulit? Magsusumpa uli yung mga impeachment judges pagdating ng 20th Congress. Clear po ba din sa current time kung mauusan or hindi? Or July 30 pa rin po yun? Yung trial, yung starting trial. July 28 kami magre-resume. So na yon ng Pangulo. So umaga ang sesyon, magbubukas ang Senado, mag-organize ang Senado, mag-a-adjourn para pakinggan ang sona ng Pangulo. Ikalawang araw, Martes, July 29, doon pa lamang siguro mag-uusapan yung schedule na gagawin ng 20th Congress. Ulitin ko, hindi namin pwede o kayang i-bind ang 20th Congress. Although karamihan ng mga miyembro ng 19th ay nandun din sa 20th Congress, kailangan itong pagpasahan muli ng 20th Congress, either by an affirmative vote or by their silence and acquiescence sa ginawa ng nagdaang Kongreso. Ano yung target nyo na by October magkaroon ng batuhan? Doable pa kayo? Oo. Naniniwala akong kaya pa rin yun dahil 7 articles of impeachment lamang yan at mahabang panahon na rin ang binigay sa magkabilang panig para maghanda. Sinabi ko na noon, kung magpapatuloy ang pagdinig at trial, wala kaming papayagan delay dahil nagkaroon na sila ng sapat na panahon para maghanda, magprepara at kunin ang mga ebidensya kinakailangan nila para patunayan ang kanilang panig. SP, sorry, ako ulit pinapatanong lang po from House. Kasi nga daw nasa Constitution yung forthwith. So habang nauusog yung pag-convene nyo, hindi raw po ba nagbabalidate na kayo sa Constitution, SP? Hindi. Pero may karapatan sila na iakyat sa Korte Suprema kung tingin nila nilalapag na ngayon sa Liga Batas. Meron na nga, gaya ng sinabi ko, meron ng 2 pending na kaso sa Korte Suprema na dinala na magkabilang panig. Yung isa gustong pigilan ng impeachment, nag-file ng prohibition, yung kampo ni Vice President Sara. Yung kabila naman na nagsusulong, nag-file ng petition for mandamus para pilitin kami na mag-trial na nung recess pa. So these matters are pending before the Supreme Court. They're free to go to the Supreme Court and seek relief if they disagree with what we are doing. So habang walang court ruling, tuloy yung mga proseso. Oo, dahil wala namang TRO na ini-issue ang Korte Suprema o mandatory injunction para sundin namin. Sir, Senator-elect Soto criticized the fact that he made the decision unilaterally without the benefit of a Senate caucus or plenary debate. So, sir, paano yun? Which decision? Yung sa impeachment po, sa delay po. Which decision? Delaying the Which nga? Yung 2 o yung 11? 11. Hindi. Hindi o, 11. Alin? Which one? Both. I don't think so. Which one? 11. I don't think so either. Ay, yung, this ano, sir? Anyway, Kasi sir, sabi niya, it can be, pwedeng magkaroon ng votation sa mga 20th Congress kasi hindi daw pwedeng tumawid. sinagot ko na yan kanina. Una, kung June 2 ang binabanggit niya, paano kami magbobotohan in plenary, recess kami. Pangalawa, kung June 11 ang sinasabi niya, sa plenary, gaya ng sabi ko kanina, pwede itong pagbotohan ng plenary at pag-usapan ng plenaryo. And plenary is approved. Pangatlo, sinabi ko na rin, at hindi na kailangan din sabihin pa, na yung 20th Congress, hindi namin pwedeng i-bind.
Ano man ang pasya namin, di ba ang magiging pasya ng 20th Congress o pwedeng pareho? So sa dulo, ano bang sinabi ko ba ulit-ulit kanina pa? Plenaryo ang magdedesisyon. Hindi iisang miyembro lamang, tagapangulo man, opisyal o minority leader o sino man. Sa dulo, plenaryo ang magdedesisyon nito because we operate under that principle. The plenary is supreme. Ano? Hindi. Yun yung desisyon hanggang baguhin. Hindi nakahangang tawag doon. Yung authority na kayo yung nag-decide muna na ma-withdraw yung 2011, nasa Senate Rules yung SP na nasa authority niyo po na nakapay. Article 1 ng impeachment rules. Hindi nag-distinguish kung naka-break o hindi. Hindi kayo magkaroon ng You have the rules with you. Nakalagay doon. Baguhin ang plenary. Unless, baguhin nun. Hindi until Unless, baguhin nun. Depende. Yung boto naman kasi minsan nagbabago. Depende sa kalagayan ng panahon. Depende sa lakas ng hangin o hina ng hangin o lakas ng ulan o hina ng hangin o init ng panahon. So depende. Hindi ko pwedeng sabihin ganun lang yun. Yung komposisyon dun sa mga senador, nagbago po ba yung paso nila after yung election? Ano po ba yung... Hindi ko alam. Malalaman natin sa pagbubukas ng Senado ngayon. Pero base sa mga nakakausap ko, nagbago ang posisyon tungkol saan? Sorry. Ano tungkol sa impeachment? Kung gusto mo ba nila or hindi? Hindi namin napag-usapan yan. Hindi ko tinanong yung tanong na yun sa kanila. Bring him home! Bring him home! Bring him home!